Para sagutin ang mga katanungan ng ating mga kababayan o ating subscriber tungkol po sa housekeeping job. Okay, tutok na. Kung ikaw ay bago sa aking channel, please don't forget to like, share, and comment. Subscribe para updated ka sa mga upcoming videos natin. Huwag kaligtang hampasin ang notification bell. Mga kaibigan, tamang narinig nyo, ang content natin ngayon ay para sagutin yung mga katanungan nyo. Kung pwede ba tayo mag-work dito under housekeeping job. Sa mga non-EU EFTA or third country nationals, pero it is extremely difficult to obtain a work permit for these positions. Hindi siya pasok doon sa first requirements natin na highly qualified professionals na hindi madali makakuha ng trabahong housekeeping dito. Kasi sa ibang salita, yung work permits para sa third country national ay naka-reserve lang siya doon sa mga highly skilled specialist managers or university graduates. Okay. So isa-isahin natin. Key constraints for third country nationals. Number one is prioritization rule. Employers must prove they could not find a suitable candidate in Switzerland or an EU/EFTA member state. Okay, prioritize syempre dito sa bansang ito ang mga locals. Okay. So kung wala silang mahanap na local para dito sa position na to, saka sila kumukuha sa third country national. Number two, constraint. Private households. Generally, Swiss households and private individuals cannot sponsor new non-EU EFTA nationals for domestic roles like cleaners, housekeepers, or nannies. Bakit hindi sila makakuha? Kasi mahirap nga po kunan ang third country national ng work permit. Pangatlong constraint, limited exceptions. Exceptions exist such as transferring a long-term domestic worker employed for at least 2 years prior from a foreign household to Switzerland. Ang ibig sabihin ng example ko ay ganito. Halimbawa, diplomat ang amo mo sa Hong Kong, Singapore, sa Japan, or kahit saan. Yeah, diplomat siya. At siya ay pumunta dito sa bansang ito at dinala ka. Yun. Pwede ka magtrabaho under ng amo mo. So, yun lang yung medyo exception dito. Instances na ganun, pero very rare. Masyadong bibihira ang mga pangyayaring yan. Okay, constraint number 4 tayo. Hotel or commercial sector. While most roles require EU citizenship, some hotels or large specialized agencies may, in rare cases, sponsor visas for qualified staff. So, salitang rare, masyado itong madalang kaysa patak ng ulan. Ang pagkakaiba sa atin, yung galing sa European Union countries, dito sa Europe or EFTA, at nandito sila, pag pumunta sila dito, bit-bit lang nila ay sarili nila. Pwede silang mag-apply dito kasi merong agreement ang bansang ito sa mga European countries ang free movement person or people. So, permit quotas. The number of work permits for non-EU EFTA or third country nationals is limited each year. Madalas ko ito binabanggit na yearly naman talaga ang bansang ito nag-aalat ng quota. This year and also last year, 8,500 quota. Yan. Para sa third country national. Pero wag natin kaligtaan, hindi lang Asia ang third country national.
ang New Zealand, ang Australia, ang Canada, ang US. Basta labas ng bansang ito, ang tawag ay third country nationals. So ang kotang yon ay, yung 8,500 na yan. Ang 4,500, ang ibibigay nilang permit ay B permit. Maganda yun. B permit holder po ako. I can stay, I can work. Okay, ang 4,000 ay L permit. Ito po yung short term. Diba? 1 year stay and work lang dito. So, ang B permit po ay nire-renew yan every year. Okay. Pero tandaan po natin kung ang pagpasok natin dito ay working visa siya, naka-tie up yung residence permit mo doon sa work permit mo. Magkaiba pa yung dalawa. Ang residence permit mo, pag-stay mo rito, ang work permit mo para makapag-work ka. Pero ang work permit, ito po ay trabaho ng potential mong employer. Kung meron ka ng job offer, next step niya ay i-apply ka ng work permit. At ang work permit nito, dito madugo ang proseso. Kahit nung gustong-gusto ka ng employer mo kunin ka, kahit gustong-gusto ka. Kung hindi ka ma-issuehan ng work permit ng migration or labor market or nung kanton kung saan ka mag-work, or labor authorities dito, ay walang magagawa ang employer mo. Okay. Siyempre, katulad ng sabi ko kanina, ang basihan muna. Kung mayroong opening ang isang company, ipapublish nila yan doon sa isang website. Yan, nandoon lahat. Kung mayroong nag-apply na locals, hindi nga sa'yo mapupunta. Ang pinagdarasal lang natin yan, kung ang position na yon ay walang kumuha na local. Saka ibinibigay sa third country national. So, potential pathways and procedures tayo. If you secure a job offer, your employer must apply for a work permit on your behalf. Ito yung sinasabi ko kanina. Ang work permit, hindi mo problema yon. Ang poproblemahin mo lang na makuha ka ng isang employer dito, bigyan ka ng job offer, job contract, tapos siya naman ay kukuha o ilalakad niya ang work permits mo. So, i-attach ko dito guys yung link para maintindihan nyo kung bakit ganun katindi rito. So sa link na ibibigay ko dito sa inyo, yung Swiss Domestic Staff Work Permits, ay dyan po mababasa nyo ang rules and requirements for hiring domestic staff at saka so on and so forth. Guys, ako na mismo magsasabi sa inyo, very challenging siya. Pero, very challenging, very tough ang pagpasok dito, but not impossible. Not impossible. Bakit? Andito kami. Ang pagkakaiba lang namin po sa inyo ay nandito kami, resident kami. Marahil itatanong nyo, bakit kayo dyan, ang trabaho nyo ay nasa food chain? Okay, hindi naman kayo mga, halimbawa yung iba, hindi naman graduate. Okay. Bakit nariyan kayo? Bakit ang iba sa inyo sa hotel, sa restaurant nag-work? Bakit sa inyo housekeeping? Bakit iba nyo housekeeper? Bakit iba sa inyo gardener o driver? Okay, ang sagot ay ganito. Pag kayo ay nakatira dito, syempre, resident ka dito, kung anong experience mo, yun ang ina-applyan mo, di ba? Kung hindi man, dadaan ka ng training, pwede kang magtrabaho nun. Pero tayo na mag-uumpisa pa lang ng proseso, galing ka sa Pilipinas at gusto mong pumasok dito, dadaan ka talaga sa butas ng karayom dahil po, katulad ng sabi ko kanina, yung work permits dito para sa third country national, nakalaan lang ito sa mga highly skilled specialist manager. Sa ibang salita, you must be a highly qualified professionals. Minsan, nag-email ako sa isang Gimindi. Gimindi rito, parang office niya. Dito ay government office dito. Nag-email ako kung, bakit walang recruitment agency ang Switzerland sa labas ng bansa? Bakit hindi sila nakuha ng mga galing sa Pilipinas? Ang rason kasi ganito lang, mahirap kasi lumusot sa migration sa cantonal authorities makakuha ng work permit.
Yun lang yun. Kahit gusto nila, pag hindi ka nakuhanan ng work permits, hindi ka pwede dito magtrabaho. Dahil at the very start ng trabaho mo, dapat ay meron ka ng work permit. Okay, sample ako dyan. May kaibigan tayo mula sa Finland. Madalas ko siyang ginagamit na example. Ah, nagpunta ako ng Finland, nakilala ko siya, chef siya doon ng isang restaurant. Pumunta siya dito at nirefer ko siya doon sa kaibigan nating Filipino na mayroong 4 na branches ng restaurants dito. At gusto siya ng employer na Pinoy na yun. Yeah, saya-saya nga namin. At kinuha siya. So nang in-apply na siya ng employer na Pinoy ng work permit, decline siya. Ang reason, hindi kasi siya resident dito. Kahit pa expert ka doon sa trabaho na yon, kung hindi ka dito nakatira, mahihirapan ka. So kung meron pa kayong mga katanungan kaibigan, okay, comment down below. Kung ako lang masusunod, gusto ko may community tayo dito. Maganda dito tumira, maganda ang opportunities dito. Pero yun lang po, masyadong challenging. Magbato lang kayo ng mga katanungan pa na pwede natin sagutin. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe para updated ka sa mga upcoming videos natin. Ciao, ciao!